May times na akala ko magkakaroon ako ng break. Tapos naudlot kasi meron daw akong tigyawat, meron daw akong... So sabi ko, siguro hindi talaga para sa akin to. May isang director na lagi niya akong hinihiya, na sinasabihan niya ako ng tatanga-tanga. Merong nagmo-motivate, merong pinipersonal. Yung isang director na yun talagang parang pinipersonal ako. Okay. Napag-usapan to actually nung 2023. Masakit ba talaga yung sampal? Masakit. Sobra. Hi guys! Welcome to Luis Listens, Luisteners! Diba? Hi guys! Eto na naman tayo kung saan may makakausap tayo, mag-share, magkakaiyakan, walang joke-joke. At sabi niya, Kuya Luis, para sa episode mo, magbe-breakdown ako non-stop. Sa sobrang iyak ko, di mo ako makakausap. Kasama natin, Mariel Pamintuan! Hi, Mariel! Eto, si Mariel kasi, aminin naman natin, ang tagal mo na rin sa industriya. Uy, grabe. Alam niyo po, hindi ko inaasahan na matatandaan niyo pa ako. Kasi yung last niyong kita po sa akin, parang 11 years old pa ako eh. So, di ba? Kaya kita natatandaan dahil yung unang-unang pagkasama tayo sa project, nawalan ako ng 1.5 sa tent. Tapos ikaw yung pack up. So wala na akong ibang masisi kundi ikaw. Ay, grabe siya! Nung binuksan ko, sabi ko, may papabili dapat ako eh. Tapos sabi ko, bakit kulang ng 1.5 to? Tapos tinignan ko yung mga tao sa tent, kumpleto naman. Sino yung umalis na? Si Mariel po. Kaya di kita... Uy, ngayon... grabe hindi malikot ang kamay ko. Kaya na magkasama tayo, sisingilin na kita. Hindi, how does it feel na, kumbaga, nandito ka pa rin sa industriya at still doing what you love? Actually, nagpahinga nga po ako eh. Yes, Nag-college alam ko. ako, pero hindi ko akalain na makakabalik pa ako. Kumbaga parang sinara ko na nga yung pinto ko sa showbiz. Sabi ko, baka hindi ako para dyan kasi... Oh, bakit? Okay, maganda. Oh. Parang walang nangyayari sa career ko. Pero hindi talaga eh. Gusto ko talaga eh. Nung nag-negosyo na po ako, pagkatapos ko mag-college, okay naman yung business ko. May cake business po ako online. And then, sabi ko parang namimiss ko talaga yung pag-arte. Sandali. Ayan. Balik tayo ng konti. May cake business ka online. May nakita ba kayong cake? Ay, May nakita ba kayong... kinabahan naman ako. May nakita ba kayong dinala sa atin? Oo nga. Kuya Luis, eto po, business ko po, may cake ako pa. Fondant cake kasi yun, kuya. Baka di mo magustuhan. Yung mga may design na cartoons, ganyan. Unang-una, Ay, hindi si ko alam ang Peanut. ibig sabihin ng fondant. Si Peanut, pag birthday niya, pwede kong gawan ng cake. So mag-aantay pa ako ng isang beses sa isang taon bago matikman yung cake. Pwede mo na ako padalhan mamaya pagkatapos to. Hindi, paano mo natutunan yan, yung pagkagawa ng cake? Pumasok po ako sa isang maliit na cake shop for how many months din yun. Di ka lumabas? Ilang months ka dun sa loob ng cake shop? Di ka man lang pinaalis ng security, mga nagtitinda. Nakitira na rin ako doon na naging kasambahay na din ako. Ganun din. Hindi, Nag-apprentice ka ba? Parang gano'n, assistant? Opo, parang ganon. Trip-trip lang. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko after kong graduate. Walang What direction. Marketing po. Try akong pumasok sa cake shop. Niyaya lang ako ng friend ko. And then, nung natutunan ko na yung gustong-gusto ko na siya, magagawa rin ako na sarili ko. Diba? Bakit marketing? Bakit inang pinasok mong course muna? Ikaw ba namamalengke sa bahay? Hindi, mahilig ako Corny ko. magnegosyo. Napaka-corny ko. Oh. Hindi, mahilig ako magnegosyo. Nung bata pa Galing, lang po galing. ako, mahilig na akong magbenta ng kung ano-ano. Naalala ko nga pag galing kami ng audition ng mama ko, didiretso kami sa Baclaran, mag-MRT kami, and then bibili siya ng mga kung ano, ng wallet, na pwede kong itinda sa mga kaklase ko. Ganon. Galing, kakatawa naman. Mahilig ako magtinda nung bata pa ako. Una-una, you're one of those people na, para sa akin, very refreshing online. Kasi kahit pa paano, wala kang filter eh. Oo nga po eh. Nasanay ako ng ganon. Oo. Mana ako sa mama ko eh. Yung kung anong maisip ko, yun ang sasabihin ko. Ay, be, akala mo, madaling maging artistang hindi sikat.
Hindi kaya madali. Pagka starlet ka, syempre hindi ka muna priority. Ang priority is bida. Wala akong preno minsan, pero natutunan ko, hindi sa lahat ng oras sasabihin mo kahit totoo. Ay, Diba, hindi lahat ng... ano kaya yung nangyari sa'yo noon? Diba? Ganun kasi guys, lalo na sa showbiz, di ba? Hindi porke totoo yung sinasabi mo, kailangan mo nang sabihin. So, dapat may preno din ako. And siguro kasi may expectation din eh. Di ba sa mga artists na kailangan prim and proper. May mga tao talaga, like you, walang preno. Si Catherine, yun, walang preno. Si Catherine, walang kapreno-preno. Si Catherine. So, it's para sa akin, it's very, very refreshing. Pero not just in showbiz. Siguro that also happens in life. Na hindi porke totoo o nakikita mo na kailangan i-verbalize. Pero diba, I mean, that's the way life is din naman. You live and you learn. Pero gusto ko lang balikan din, yung sinabi mo na-play mo na lahat ng mga young ganito. So, balikan natin. Nag-young Jessie ka na. Yes, young Judy Ann Santos, young Kim Chu, young Roxanne Ginoo, young Shaina Magdayo. Basta ang dami. Diba? Oo. Mostly sa Channel 2. Oo. And then kapatid nung bida, ganyan. Okay, so bakit mo naisip pa na medyo walang nangyayari sa career mo considering na tumatak ka na sa napakaraming Hindi naman tao? sa walang nangyayari, pero parang steady lang siyang ganyan. Tapos yung mga kasabayan ko, kikita ko, nagsisiangatan na. Sino ba yung mga kasabay mo nun? Yung kabatch ko nun sa Star Magic, si Sofia Andres, sila China Filomeno, Elise Hoso. Okay. Sabi ko siguro, hindi to para sa akin. Kasi may times na akala ko magkakaroon ako ng break. Tapos naudlot kasi meron daw akong tingyawat, meron daw akong... So sabi ko, siguro hindi talaga para sa akin to. Kaya tumigil na ako. Without naming the project and the people involved, paano nangyari yun? Parang sinabihan ka na ba, Mariel, bibigyan ka namin ng isang yung launching show mo? Ganon. Tapos nag-workshop na po kami. And then, sabi nila, nung na-review daw nila yung pinagbasihan nila na teleseryeng ginawa ko, kaya nila ako isasalang dun sa bidang role. Nung pre-review nila uli, ang dami ko palang tigyawat. Tapos, puberty ko nun puberty stage yun So, sabi nila hindi na muna daw. So, ang sakit. Yun nga, pakiramdam na, for some people, maayos naman yun Pero kumbaga nandun ka na, tapos yung dahil lang sa pimple, kumbaga feeling mo, kinuhanan ka na isang napakaraming break. Pag uwi mo, pagkatapos mo makuha yung news na yun, ano ang pakiramdam? Nalungkot talaga ako kasi ang tagal na naming nag-audition ni Mama. So, syempre, ina-anticipate ni Mama yung ganung magkakaroon ako ng break. Mas mas nasasaktan ako kapag kung ano yung mararamdaman yun ng Mama ko. Wow. Oo, yung parang madidisappoint yung Mama ko. Doon ako nasasad. Pero after that, nagkaroon rin naman po ako ng mga iba pang palabas. So, okay naman. Pero nung tumagal, nagka-MMK ako. Tapos after that, akala ko tuloy-tuloy na uli. And then wala pa rin. So, sabi ko, Ma, ayoko na po. Alam mo, nagkasama kami ni Mariel along. Naiiyak si Mariel. Kasi nafe-feel ko yung para sa mom mo Nafe-feel ko na ang gusto mo is bukod sa mga dreams mo, ay matupad lahat ng dreams ng mommy mo for you. Diba? But it's okay. Apply ko sinasabi, that's how the cookie crumbles. Ang pinakamaganda is, paminsan-minsan ang success ay slow burn. Diba? Madaling sumikat ng ganun-ganun lang. Apply ko laging sinasabi sa vlog yan, madaling sumikat, ang pinakamahirap is magtagal sa industriya, which ginagawa na nga ni Mariel ngayon. Diba? So si Mariel, nakasama ko na sa MMK dati. What? Yes! Baka magugulat kayo. Nakapagdalawang MMK na ako. May MMK ako kasama si Carmen Sue, may MMK ako kasama si Valerie Concepcion. So, bukod sa hosting, napakagaling ko ring artista. As in, hindi lang magaling, napakagaling. Kaya lang ako nag-stop para bigyan ng konting spotlights na John Lloyd Cruz, mga ganyan, para sumikat din naman sila. Naniniwala. Sige, oo na lang. Actually, Kuya, ikaw yung isa sa mga hinahangaan ko na artista. Kasi kahit na nandun ka na sa taas and kahit anak ka nila Miss Vilma Santos, nila Sir Edu Manzano, hindi lang basta artista, kundi mga icon na sa industriya. Pero bakit ka ganyan? Joke lang.
Hindi. Ang ganda ng pag... Alam mo, seryoso, nilagay mo ako sa pedestal, tapos nung naramdaman ko sa pedestal ako, biglang tinumba mo yung pedestal. Hindi. Sobrang down to earth mo. Yung kumbaga parang kahit sino, pwede kang malapitan, kahit nandun ka na sa taas. So sabi ko, sana pagka nakarating din ako sa tuktok, maging yung ugali ko ba parang ikaw. Hindi, dapat yun na kasi isipin na, totoo naman, wala naman tuk-tuk-tuk-tuk lang eh. Iba lang ang trabaho natin. At the end of the day, pare-pareho pa rin tayong tao. Iba ang ginagawa mo, sa ginagawa ko, sa ginagawa niya. Basta pagtulog natin, paggising natin, pare-pareho tayo, level tayo. Pinag-uusapan ko yung MMK. Suma total, tingin mo ilan MMK na nagawa mo? Kasi mas regular ka pa kay Ma'am Charo. Ay, hindi naman po. Ilan? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Pero lampas madami 20. na. Kasi MMK, alam ng lahat, intense yan eh. Iba, for any actor, pag nagkakuha ka ng call slip ng MMK, dapat handa kang lumaban nun. Acting kung actingan yun, di ba? So, anong pakiramdam nung bata ka is, kumbaga, isa sa mga regular shows mo, MMK. Lagi akong umiiyak, kaya siguro ngayon, parang pag nagsasalta ako, para akong maiiyak lagi. O tinatanong lang, para kang maiiyak, bakit? Siguro dahil doon, kasi... Hindi ka na bumitaw. Nandun ka pa rin sa taping mo. Very emotional kasi ako eh. So parang dali lang sa akin nung iyakan, ganun. Pinag-uusapan namin kanina, kasi si Mariel, nakatrabaho din yan, si Direk Wendy Ramas, yan, namamskin natin yan. Nakwento mo, nasabon ka niya dati. Ay, okay lang ba ikwento yun? Oo naman, si Momski yan eh. Ay guys, alam nyo ba, si Direk Wen? Love natin yan si Direk Wen. Si Direk Wen ay hindi na nagre-register sa utak ko yung tinuturo niya, yung madaling araw na. Oo, iyakan. Oo, iyakan, heavy scene, tapos mahaba yung eksena. Tapos hinila ako ni Direk Wen, sabi niya sa akin, ikaw bata ka, isaksak mo sa utak mo yung ginagawa mo! Oo. Take! At eto pa yan Nakuha ko naman. Nagganon siya ni Direk Wen. Eto lang naman. Sino mga ka-eksena mo nun? Si Miss Gina Alhar and si Sir John Arcilla. Nung ginanong ka ni Direk Wen, nabigay mo ba yung hinihingi niyang acting ko? Nabigay ko naman. Tapos after that, nag-sorry din naman si Derek sa akin. Ginanong ka, tapos inangat ka, tapos pinaikot ka pang ganon, tapos tsaka ka nilapag para kang trumpo. Pero eto, tanong ko sa'yo, 2023 was very eventful for you. For me, yes. Oo, ang dami nangyari sa 2023 mo. How was your 2023? Parang roller coaster nga eh. Na hindi ko ine-expect. Hindi kasi ako sanay na may pumapansin sa akin. Kumbaga, kasi sa tagal ko sa showbiz, yung sanay ako na hindi ako masyadong napapansin. Nandun ka lang, nandun ka lang. Nandun lang ako. Pero hindi ako masyadong napapansin. So, nung pinag-uusapan ako, nagugulat ako na, bakit? At hindi lang basta-basta pinag-uusapan Kumbaga, there was a lot of negativity thrown your way. Yes. Pero sabi ko, part ito ng, ng showbiz. Siguro, lumilevel up na ako kaya ganun. Kaya kailangan ng challenge. Naapektuhan ka ba nun? O kumbaga, dahil sa tinagal mo na rin sa industriya, kaya mo nang i-brush away yung negativity? Bago sa akin yung mga ganun eh. Oh, yun. Kaya nga. Also. Pero sabi ko, ito na yung moment na hinihintay ko. Kasi dati, di ba, walang nag-i-interview sa akin, walang pumapansin talaga. So, sabi ko, pagbalik ko, dapat meron na akong personality. Dapat ibahin ko na yung approach ko. Kaya, mas vocal na ako ngayon. Dati kasi tahimik lang ako na bata. So, kaya nagti-TikTok ako ganyan. Very straightforward ako magsalita. Yun, pinapakita ko na sa madlang people. Hindi ko na specify kasi matagal na rin naman yun. Pero sabi mo nga, nagka-issue ka, tapos siguro nung biglang lumabas ka, pinutakti ka. Anong pakiramdam nung talagang parang lahat inaabangan na yung sagot mo o yung komento mo doon sa mga nangyayaring kaganapan? Kinabahan ako kasi baka maligwak ako sa GMA, di ba? Sorry na. Kung kailan pataas na, ang liga. Pero at the same time, parang hindi ko alam kung bakit ako parang na-excite na parang, ay, bago to sa akin na. Parang kahit na tatakot ako, excited ako. Yun ba yung pinaka-challenging point ng buong showbiz career mo? Yung when all that negativity came your way? O may mga iba pa? O dun sa sinasabi mo nga na may big break sana, pero may mga napansin here and there? Maraming times na parang traumatic experience. Okay. Pero marami ding masasaya. Sige, if ayaw mo pag-usapan, okay lang din naman. Kung kunwari top 3 na, kumbaga medyo tumatak sa'yo, and if ayaw mo,
by all means, okay lang sa akin. Ano yung una? Siguro yon yung sabi mo nga na medyo dahil sa pimples, na ang ganda na sana. Tapos, Yung napapagalitan ako ng director na, may one time na may isang director na lagi niya akong hinihiya, na sinasabihan niya ako ng tatanga-tanga. As in, yung, basta init na init siya sa akin. Okay. And sabihin ko kasi, yung ibang director, although pag pinakinggan mo kasi parang very karas di ba? Pero paminsan-minsan kasi, yung iba, ginagawa yon to motivate you. Yes. Pero at the same time, alam mo naman, pag pinipersonal ka na. Yes. Yung merong nagmo-motivate, merong pinipersonal. Yung isang director na yun, talagang parang pinipersonal ako. Okay. Ay, ayoko na nga sabihin yun, baka mamaya. Hindi, huwag mo sabihin, yung pangalan na lang niya. Ay, Kumbaga sabihin natin na medyo hindi maganda yung bato sa'yo. O tapos? Tapos yan, yung issue na yan. Yung, basta yun, yung TikTok kong, yun yung sa ball, GMA ball. Yes. Yung nag-food review ako, tapos sinabi ko na lasang liver spread. Ganun-ganun pa yung mukha ko. Sabi po nila, lasang liver spread daw yung pagkain namin. Binush namin yung food, pero naubos naman. Naubos ko naman. Kasi syempre, kuya, di ba sa social media, dapat may onting palyado ka din para pag-usapan ka ng tao. Yan mga gusto ng tao yung may maibabash sila. Oo, yung medyo kanal ng konti. Kanal humor. Pero masarap din naman ng liver spread. Ako seryoso. Tapos ipandesal mo o i-cracker mo, panalo na yun, di ba? Oo nga po. Bilang marketing ako, di ba, kuya? Sabi ko, ay, ma-market ko yung sarili ko na talaga this time. Which totoo naman, di ba? Dapat talaga may selling point ka. Di ba? Hindi pwedeng one of the many ka. Pero kung may nakikitang unique sa'yo, whether it be good or kahit pa paano, sabihin natin feisty, wag na bad, mas tutukan ka ng mga tao, di ba? May dream role ka pa ba? Gusto ko talaga magkaroon ng drama na teleserye. Sinong gusto mo maka-eksena? Mami mo po. Ilang surprise namin sa'yo. Talaga? Nandito siya sa likod ngayon. Wala. Mami? Ano naiisip mo? Sampalan ba? O hindi kaya yung parang sa kanila ni Claudine, sa anak? Kasampalan? Kahit si Miss Maricel Soriano po, ako pa magsasorry. Sorry, nasaktan ko po yung palad niya. Matigas kasi yung mukha ko. Di mo naisip pasukin ang talagang mag-focus ka rin sa hosting? Hosting? Pwede naman din po. Pero kung okay lang sa kanila yung ganitong ano. Actually, meron nakikita ko, may mau-offer ka rin sa ganyan At si Mariel, nag-uusap kami sa Facebook nung time na yon. I think kakatapos nyo lang ng interview ni Tony. Ate Tony. Ng Tony Talks. Tapos parang nakausap mo or sinabi yata ni Tony na napapanood ni Cathy yung mga TikTok mo. Sinabi kasi ni Mariel na ako, si Cathy at si Tony, ang term na ginamit mo, kami yung big three mo. Kasi kaya lagi kong napapanood sa YouTube O diba, nakapag-Tony Talks Kamusta ako. ka ba sa yung Tony Talks? Kasi syempre, ibang arena yon pag si Tony na kumakausap sa'yo. Kinakabahan nga ako kay Ate Tony kasi si Ate Tony idol ko. Talagang idol ko siya. Girl crush ko si Ate Tony. And hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo kasi mas nakaka-intimidate si Ate Tony kasi mas seryoso si Ate Tony. Ikaw, ano, Ayan, binabastos ako din. Pasimple Hindi ako manhid. Ramdam ko yung pambabastos mo sa akin, Mariel. Ramdam ko. Medyo may pagkanana ako, ramdam ko. Joke lang. Si Kuya kasi, laging nakasmile. So, parang kabiruan ko lang si Kuya Luis. Hindi ako naiilang. Si Cathy, never pa. Hindi pa. Dapat ayun, may ugali talaga yun. So talaga may ugali. Yun yung kaya kong sabihin na sama ng tao. Never pa nagkukuruslandas niya. Hindi po. Feeling ko, pag nagsama kayo ni Cathy, mababash kayo ng sobra. Pero sana matupad yung big three mo na makasama. So may mga katanungan ako. May mga pangalan ako babanggitin sa iyo, Mariel, na ibibigay mo sa akin kung anong naiisip mong eksena kasama sila. Kung ikaw ba yung bida, sila yung kontrabida, o kung may naiisip ka. Pag nakatrabaho mo si Miss Marian Rivera. Di ka ba nag-young Marian? Hindi pa. Okay. Yang Ding Dong.
Kasi mali mo lang naman. O ano naiisip mo pagka magkatrabaho kayo ni Marian? Siya bida. O, siya bida. Okay. Pag si Ann Curtis. Ako na lang yung bida. Ikaw bida siya. Bihira mo makita si Ann bilang kontrabida. Kim Chu. Siya bida. Ay, nagkukontrabida na rin ngayon si Kim Chu. Iba, oo. Nag-explore na. Kaya, ito babalik ko, bago ko yung next name, naisip ko lang kasi. Dahil si Kim, ang ginagawa niya ngayon, very mga out of the box na mga role, di ba? Yung hindi mo basta-basta gagawin or pag nasanay ka sa image ni Kim Chu or a lot of young artists. Ikaw, nakikita ko yung mga roles mo na sometimes it gets a bit intense. Di ba? Yung mga kaganapan. How do you handle those roles? Feeling ko lang ako yun. Pagka binabasa ko yung script, feeling ko ako yung character. Hindi ko nilalagay yung sarili ko dun sa eksena, kundi ako yung mismong binabasa ko. Tama. Kasi nakita ko may mga nakita ko mga art card, grabe yung ano mo, yung sitwasyon kung nasaan ka. Sabi ko, hindi rin biro para magawa mo yun. It means, nasa puso mo rin talaga ang pag-aarte. Si Barbie Forteza, ano naiisip mo? Kahit eksena, may naiisip ka bang kwento sa inyo? Magkapatid kayo, mga ganyan? Magkapatid na lang kami, tapos anak ako sa labas. Aba, kasi ganun mga teleserye, di ba? Yung magkapatid kayo, may anak sa labas, tapos masama yung ugali ng isa. Tapos pag last 2 weeks na, may makikidnap na. Di ba? Ganun yung mga nangyari. Miss Maricel Soriano, willing ka magpasampal talaga kay Tita Maria? Ay, opo. Talaga, kahit tadyakan pa ako. Okay lang, sige. O sige, sa mami ko, anong naiisip mo? Gusto ko po maging anak ni Miss Vilma Santos. Kasi lagi ko pinapanood yung mga movies niya sa YouTube. Kasi yun yung bonding namin ng mama ko. Anong favorite mo? Anak. Tsaka yung bata-bata, paano ka ginawa. Alam mo, maganda. Ito, totoo to. Panoorin mo kung nasa online or lahat mga kasi na-download ngayon through legal means. Dolzura Cortez story. Siya ang first recorded Filipina na nagkaroon ng HIV or AIDS. Doon yung kanta niya, dahil mahal kita, pag-ibig ko'y alay sa'yo. Basta parang ganun. Basta napakaganda, Dolzura Cortez. Feeling ko, bilang isang artista, ma-appreciate mo yung movie na yun, yung Dolzura Cortez. So, ano pa ang gusto mo mangyari sa 2024, 2025, 2026? Kontento naman ako sa kung nasaan ako ngayon, happy ako. Pero syempre, gusto kong magkaroon pa ng... Lahat naman tayong artista gustong magkaroon ng breakthrough, di ba? So, yun yung pinipray ko and minamanifest ko. Pagpapatuloy ko lang yung ginagawa ko. For someone who's been in the industry for quite some time, di ba? Anong gusto mong sabihin sa mga na gusto rin mag-artista na bagets? Kung gusto nyo talaga mag-artista, maraming mga pagsubok na pagdadaanan. Pero dapat matibay ang loob nyo. And kung mahal nyo talaga yung ginagawa nyo, huwag kayong panghihinaan agad ng loob. Tuloy lang, sige lang ng sige hanggang sa ma-achieve mo yung dreams mo. So sa akin, kasi yung taas kong mangarap hindi ko pa siya sobrang na-fulfill, pero at least nandito na ako. May steps na akong ginawa. Mas masarap yun, yung mataas ang pangarap, dahil mas masarap magtrabaho pag mataas ang pangarap. At maraming mga tumututok sa Black Rider. Ayan, manood po kayo ng Black Rider. Nandun ako minsan. So, panoorin nyo, Monday to Friday. Baka doon sa Monday to Friday na yun. yon, mga Monday to Friday, ilang eksena ka doon? 3. So, baka matsyempuhan nyo ako. So, panoorin nyo ang Black Rider, okay? I-post mo, sa Monday po, nasa sequence 22 ako, malamang mga 7 ipapalabas yung sequence ko. Hindi ko nga rin alam kung kailan na lang ako susulpot doon Nagugulat na lang din ako Ako, I honestly hope your dreams come true. And I mean it. Palagi ko din sinasabi because I believe na, there's so much goodness in you. There's so much goodness. There's so much perseverance. There's so much love in you for your family, for your craft. At sabi ko nga, sana at nakikita ko, yung kwento mo is yung nagtatagal ka sa industriya. Ang dami nating kilala na sumikat. Pero ngayon, para baka may iba nang ginagawa or nawala yung pagmamahal sa industriya. So I hope na yung slow burn na nangyayari sa'yo will end with you fulfilling and achieving whatever dreams you have. And I'm happy. Thank you. Thank you na nandito ka, Mariel. Thank you. Thank you. Ikasa mo dyan. Sa lahat ng mga supporters mo, fans mo, ano gusto mong sabihin sa kanila? Thank you sa mga sumusuporta sa akin. It really means a lot to me. And sa mga bashers,
Alam mo kuya, yung mga bashers, di ba, dapat ginagawa na lang nating katatawanan yan. Yes. Di ba, ikaw nga, di ba, katulad mo, yung nangbabash sa'yo, di ba, yung sa baba mo, binabash ka, ng ganyan. Di ba, ginagawa mo na lang katatawanan. Ay, masakit ba? Sorry na. Pag ginagawa ko sa sarili ko, natatawa ko. Pero nung nanggaling sa'yo, nabastos ako. Sorry, hindi, kung hindi ka naman na masaya sa baba mo, pwede mo naman iparitoke. In-explain ko na dati, Mariel. Mga kapamilya, kapuso, kapatid, ka A to Z, lahat-lahat na. Dahil biniring up mo, sisegundahan ko. Yung sinasabi ko mahaba ang baba ko, hindi po. Mataas lang yung labi ko. So, hindi... Okay, sige. Iinit ulo ko sa yung bata ka. Alam ko favorite song ni Peanut. Ano? Baba Black Sheep. Sorry. Gusto mo madibdiban sa gums? Di ba? Kasi ang sarap ng mga ganyan, yung marunong mang-asar din. Higit sa lahat. Alam mo, ito totoo to Yung nakikita ko kay Mariel, malakas siya mang-asar, pero pinaka-importante, kaya niyang tumanggap ng asar. Di ba? Yun lang yun. Walang tao na ang pangit naman nun, malakas ka mang-asar, pero napipikon ka. Si Mariel, kaya niyang bumato, kaya niyang tumanggap. Di ba? Thank you. Thank you very much for watching. Huwag niyo i-air ito, ha? Nakarami siyang hirit sa akin, eh. Hala. O, yan, Jo. I-blur yung mukha niya, ha? Ay, sorry na kuya. Sorry. Ipaki-blur na lang. Kunwari, wala na tayo. VO na lang siya. O, Kaya naman, bago tayo matapos, bibigay ako ng words of wisdom. Ito na naman. Nakangiti kagad kayo sa words of wisdom ko. Ito po ang aking words of wisdom dahil marami nga ngayon na may sakit. Unang-una, bukod sa mag-bio-flu kayo. Sa lahat po ng may lagnat, baliktarin nyo lang para tanggal na. So, kung nilalagnat kayo, baliktarin nyo lang. Tanggal. Maraming salamat. Listeners, thank you, Bea. Thank you, Dana. Mariel, I appreciate you. I appreciate you. Thank you for watching Luis Listens. Bye, guys. Napag-usapan to actually nung 2023. Masakit ba talaga yung sampal? Masakit. Sobra. Bakit ka nasampal ng mami mo? Hindi kasi pinabili niya ako ng hotdog. Tapos ang binili ko footlong. So, ayun, nasampal ako. Sakit nga eh.